May resibo na. May resibo na. Kumbaga, ito yung protest na galing sa puno na hinug na Naalala hinug ko yung na. resibo na yun. Nagsimula rin yung saltang resibong yun kay Lenny eh. Di ba? Lalaban tayo. Di ba? Hindi natin mararating ang Pero- 2028 kundi tayo dadaan sa 2025. Imagine, Lenny Robredo, bakit ba siya naging vice president? Because of LP. And namatay si Jesse. Actually, Jesse Robredo is tatakbo ng presidente. Oo, ganun dapat, di ba? Pero kung tutusin, kung makikita mo, Lenny, wala naman siyang strong background or profile eh. Wala. Before siya pumasok as vice president. She is a housewife. Housewife. And a lawyer. Housewife. And a lawyer. Yeah, a lawyer. Pero, kumbaga ano nga partner sa politika kasi, in terms of pagtakbo sa higher position, ang mga tinitignan dyan is not about your educational background din. It's more on about your profile, kung ano ba yung mga nagawa mo at, balak mong gawin pa. Correct. Yun kasi tinitignan na rin ng taong bayan ngayon eh. Anong plataforma mo? Hindi ka naman siguro kagaya ni Marcoleta na ang 2K ay bula-bula lang. Hindi kagaya ni Cayetano na ang 10K ay bula-bula lang din, di ba? Bula-bula lang din. Tinitignan ng taong bayan kung ito bang sinabi mo ay kaya mong gawin. Kaya ba? Senator Risa Ontiveros, may napatunayan na. Mhm. May mga nagawa na. So, hindi siya, kumbaga hindi kailangan magdalawang isip ng taong bayan Mhm. kapag narinig ang pangalang Senator Risa Ontiveros. Kasi bakit? Kahit ano Kasi mang nakatatak iba sa tong kanya issue may dyan trabaho eh. Alam mo Oo. kaya kasi I told you that is the perfect tandem. Totoo. They are the perfect tandem. If you say Excited ako doon. if you say Sara Duterte versus Trillanes, sino pipiliin ng tao? Doon ako dun sa Trillanes. Sa Trillanes. Diba? Bakit? Walang bahid korupsyon. Oo, Sara malinis. Duterte may bahid korupsyon. Hindi marunong magpaliwanag ng confidential fund. Hindi marunong ayaw sumagot sa impeachment. Puro yabang, puro mura. Nagbanta na papatay. Kung kaya niyang sabihin yun, kaya niya rin gawin yun. Totoo yun. Sa Trillanes, may narinig ka ba? No, papatayin kita. Wala. The only word na sinabi niya, pagbaba ni Digong, pakukulong ko siya. Which Ayun, is nangyari. Diba? Diba? Risa Hontiveros, sabi kay Lenny Robredo. Sabi natin na si Lenny is katandem ni Sara. Dahil magkaibigan naman talaga sila. Diba? Ayaw nga makialam ni si Lenny Robredo nung pinapa-impeach si Sara kahit na yung mga kakamping gusto ipakulong si Sara. Diba? Walang sinabi si Lenny kasi bakit pinuntahan kaibigan Si Lenny. Tsaka totoo na magkaibigan si Lenny at si Sara. So, Lenny, tingnan mo si Risa. Ano nagawa ni Lenny as a vice president? Basta ng taong bayan yon. Hindi marunong ang taong bayan makakalimot. Totoo. 'Di ba? Tingnan mo si Risa, may track record sa Senado. Ano nagawa ni Risa? Napakalaki. Napakarami. Ang dami niyang pinakulong, ang dami niyang ginawang batas, marami siyang sinabatas, marami siyang tinulungan. At kahit papano, hindi siya nakakakalimot tumingin sa mga ordinaryong Pilipino. Totoo yun. Kung may totoong nasa laylayan na naaabot, si Risa yun. Si Risa yun. Okay? Kasi kahit naman before, pag nakikita ko sa Senator Risa, talagang, alam mo, may imagine mo yung parang Mama Mary ang datingan. What if there is a bomb, Aquino? What if there is a bomb, Aquino, na papasok? Parang I just want to say to Senator Bam, mag-stick ka muna sa Senado. Magpahinog ka muna, kumbaga. Alam mo, nakikita ko sa kanya si Senator Ninoy To be honest. The former The former senator. senator. The former Senator Ninoy, the late Senator Ninoy. No? Nakikita ko sa kanya si Ninoy. The gesture, sabi ko, is Ninoy. Si Ninoy. Baka nga anak ni Ninoy. Uy! Chika yan! Baka lang. Ganon. Baka lang. Kasi magkamukha sila eh. Magkamukha Pero sila ano eh. rin, for Senator Bam, like what I said earlier, magpahinog ka muna. Yeah. Build your own profile. Pakita mo sa taong bayan na worth it ka to run for a higher position in the near future. Sayang but yun. not for this election. Wag siyang mabulag na nag-number 2 siya. No. Magkaiba ang boto ng presidential, magkaiba ang boto ng senatorial. Yeah. Kaya si Bongo, kahit nag-number 1 yan, wag siyang pakampante na he can run as a vice president. Huwag siya magpakampante na nasa Pilipinas pa siya pagdating ng eleksyon. hindi rin tayo sure dyan. Baka magkaroon na rin ng instant flight yan. Diba? Handa na yung ticket sa Netherlands. Partner speaking, doon sa pag-usapan natin, ang lawak na pag-uusapan natin, di ba? That's the most important sa mga usapin na ganito. Pag-usapan natin, partner,
yung usapin dito kay Chavit. Si Manong sabi. Manong Chavit, Chavit, sorry. The word is Chavit. Manong Chavit Singson said na tinatago ni Martin Romualdez. Uy! Oh, sinabi niya. Tinatago ni Martin Romualdez si Gutesa. Si Gutesa. Sa kanyang press conference. Alam mo yung si Manong Chavit, kalalaking tao, chismoso. I don't know what's the reason ni Manong Chavit why na sinasabi niya na tinago ni Martin Romualdez sa garapon si Gutesa. Ito lang yung partner. Ano yung logic dito? Ito lang nga iniisip ko rin Kasi last year, bago matapos ang taon ng 2025, umingay si Manong Chavit kasabay ni defensor na lalaki. Santiago. 'Di ba? Ay, Santiago ba 'yon? O 'yon. Umingay 'yon. Na kesyo si Gutesa daw is nasa poder na ng mga Marines. Mike Defensor. Tama nga. So nasa poder na daw ng mga Marines. Sila nagpapatok nun Kumbaga, during that headline, tandem sila na naglalabas ng balita, ng updates about it. Gutesa. Bakit ngayon na iba istorya? Ano na istorya? Ang storya ngayon, itinatago ni Martin Romualdez. Kaya nagtataka ako Sorry to say, hindi sa pinagtatanggol ko si Martin Romualdez. Not like that. Ang punto ko lang dito is, galingan nyo naman yung paggawa nyo ng peking balita. Medyo malabo na yung narrative natin Medyo magulo na. Kasi malinaw na malinaw rin, alam ng taong bayan to, na may pagkakamali na nagawa noong lumabas si Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Yung tungkol doon sa pirma. Yung hindi lang doon sa pirma, yung tungkol din mismo doon sa statement na nilabas niya. That's a falsification of public documents. Kasi yung pirma na nilabas niya ay hindi ino-honor nung abogado na nakapangalan na pirma doon. Exactly. Tapos, ito pang masakit doon. Pinaglaban to ni Chakeleta. Nasaan si Chakeleta ngayon? Wala na, nananahimik. Tameme, di ba? Kaya nga, napapansin natin ngayon, sa sabay-sabay na nangyari na delubyo sa mga DDS, bakit si Chakeleta nananahimik? Ayaw niyang magsalita kasi nga, ngayon. partner, nawala siya ng limelight Oo, nawala siya sa limelight. Kasi nga, partner, alam niyang may mali siyang nagawa.